Hey guys, what's up? So ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. So yun nga, so hindi lang na-disappoint, kundi nagalit nga si Pangulong Bongbong Marcos nang personal siyang nagsagawa ng inspeksyon ukol sa hinihinalang ghost flood control projects sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. So ayon nga sa report ay fully paid na nga ng DPWH at nagkakahalaga po ng tumataginting na 55,730,911 pesos. Pero ni isang proyekto or project ay walang nasimulan ang naturang proyekto. So yun nga, naglabas nga ng listahan si Pangulong Bongbong Marcos ng listahan ng mga contractors at ayon din sa ulat ay nilagay na rin ng Department of Budget and Management or yung DBM ang mga contractors na may anomalya sa blacklisted. So yun nga, so para sa akin ay hindi lamang blacklisted ang kailangan, kundi panagutin, sampahan ng kaso at ang lahat ng mga involved sa mga maanumalyang proyekto na yan. At kapag napatunayan ay of course ikulong at para hindi na pamarisan. So ako naman ang nasa kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos ay magagalit din talaga ako. So imagine, binibida nga niya yung na-complete niya yung 5,500 flood control projects, tapos kapag umulan binabaha pa din. So of course nakakaya yung kung tutusin. So at syempre, kanino ba ibubunton ng lahat ng sisi at galit ng mga kababayan nating Pilipino, kundi of course kay Pangulong Bongbong Marcos. So mabuti na lamang at naisipan po ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng investigation at personal niyang pinuntahan ng mga proyekto at natapos yung mga proyekto natapos daw, pero mismong siya ang nakasaksi at yan, bumungad nga sa kanya na ang mga manumalyang proyekto na yan. So at hindi dapat sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ang imbestigahan lamang. I mean, dapat for the past 15 years kasi diyan natin malalaman kung sino-sino ang nakinabang sa mga ghost projects na yan. So imagine kay Pinoy, from 2010 to 2016 may 96 flood control projects siya. Kay PRRD, from 2016 to 2021, 13,917 flood control projects. So tiyamak na triple yung dami. So kay Pangulong Bongbong Marcos, from 2022 magpahanggang sa ngayon ay may 5,500 flood control projects ang natapos. So medyo mahirap, pero kung desidido po ang ating gobyerno na panagutin ang manumalyang proyekto, ay pwede niling ipatawag yung dating DPWH Secretary na si Rogelio Singson under Pinoy administration, tapos si Senator Mark Villar under PRRD administration, at of course si current DPWH Secretary na si Manny Bonoan, na yun na kailangan maimbestigahan maigi. So tiyak yan, hindi lang ngayon kundi even before ay may mga ghost project na yan. So mabuti na nga lang at may Pangulo tayong binubusisi ang lahat na tama talaga ang description ni Ramon Ang ni tinutulong nating RSA kay PBBM na siya yung Pangulong mahilig sa maliliit na detalye. So talagang aalamin niya yung mga maliliit na detalye. At sana sa ating mga kababayan, suportahan natin ang layunin ng Pangulong Bongbong Marcos na alamin at panagutin ang lahat ng mga involved sa mga anomalyang proyekto na kagaya ng mga ganitong project ng DPWH. So hindi na ito laban ng mga DDS, hindi na ito laban ng loyalista, kakamping, or even Dilawan. So laban na ito ng mga Pilipino kontra sa mga korupsyon. So at naniniwala ako na walang sasantuhin si PBBM, kahit kalaban, kahit kaalyado, basta nagkamali, mananagot. So wag po nating batikusin ng Pangulo. So dahil maganda naman ang kanyang ginagawa. So wag po, at the same time, ang mahirap po kasi sa mga kababayan natin, lahat pinopolitika. So kahit maayos ang trabaho ng Pangulo, babanatan. Even si PRRD, even si Pinoy, may mga ginagawang tama din pero hindi nakakalusot sa pambabatikos ang ating mga kababayan. So nangyayari is, sa halip na magkaroon tayo ng isang leader na tama ginagawa, nangyayari, binabatikos natin ang binabatikos. It's because of the politics. So sana, kapag magandang ginagawa ng leader ng bansa, mapa Marcos man yan, mapa Duterte, mapa liberal, matuto tayong sumuporta. Pero kapag mali ang ginagawa ng isang leader, of course, batikusin natin, punahin natin naman kanyang mga ginagawa. So, magpapatuloy ang investigasyon ng Senado at sana magsama-sama tayong muli para supuin ang mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa.
So again, ako po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas at mabuhay po kayong lahat. Peace!